apila ko po sa ating Korte Suprema, if possible, to our justices, please resolve this as soon as possible so that we will not have a constitutional crisis and we will avoid the situation that we have seen in the past. Sinungaling itong gobyernong ito. Di ba ang ginagawa nilang justification kung bakit inaresto si Pangulong Duterte at ngayon ay inaaresto si Bato ay Interpol na naman. Hindi tayo pumapayag ng foreign judge yan. Pero kung totoo man yan, bakit hindi pwede? Ang ICC po ay nangingialam na sa ating judicial system. Pwede po bang tayo makahingi na rin ng tulong ng international na kasi nag-o-offer po sila na ang ating Senator Bato at ang ating Senator Bongo ngayon ay meron na rin daw pong ICC warrant of arrest. At kung pwede na tayo makahingi rin ng tulong sa Russian government regarding dyan sa bagay na panguhuli, makatulong daw po sila sa atin. Dahil ito po ay magiging habitual practices na po na kapag nagtagumpay po sila kay Senator Ronald Bato at nagtagumpay din po kay Senator Bongo, ito po ay magiging habitual practices na pangimasukan na tayo lagi ng ICC just to weaponize in political. Thank you. Hindi po tayo dapat lumapit sa iisang bansa lamang. Pero wala pong masama. Actually, matagal na naming iniisip na lumapit halimbawa sa Security Council ng UN, of which Russia is a part, no? Kasi po, ang ICC in many ways, incorporated din sa UN eh. Kahit na yung batas ng Rome Statutes, it refers to the United Nations Security Council. In fact, the 1969 yung Vienna Convention on the Law of Treaties, no, nakalagay din dyan na kapag merong mga material breach of a treaty, pwede nating i-void na ang ating treaty or ang ating membership sa treaty. So ang paglapit po kasi sa isang bansa, although sometimes I am tempted to do that, might be seen by the global community as political. Na para tayo pumapanig lamang sa isa. There is no reason. Kasi sa Security Council po ng UN, nandyan naman ng Russia, nandyan ng China, nandyan ng US, lahat ang binanggit ninyo. So palagay ko, we will take the legal steps para umapila sa UN Security Council. Thank you. Okay. Last question. Boss, pasagot lang mabilis. Okay, please. Alam niyo yung ICC, hindi natin masisisi ang ICC para sa akin sa nangyari. Ang may kasalanan talaga ang gobyerno natin. They should not allow what is happening. Pero alam naman natin, gusto talaga nila yun. Na-arestuin si Digong Duterte, na-arestuin si Bato. Because they are not aware na kung dadaan sa local courts dito. In fact, the Rome Statute stipulates that na dumaan sa local processes ng isang bansa. Ngayon, ang akin namang apila ay sa Supreme Court. Nakikiusap ako, alam ko kasi mga abogado yung nandito, baka hindi maganda manggaling sa kanila. Pero o bilang hindi naman ako abogado, nakikiusap ako sa ating Korte Suprema. If they can resolve this as soon as possible. Because if not, we will have a constitutional crisis. Yung nangyari pagpunta ng NBI at barilan doon sa Senado at yung paglaban ng Senate Sergeant at Arms ay parte ng lahat na to. Muntik na tayong magkagulo. Di ba? Lumabas ang Pangulo Marcos, sabi niya, wala kami, hindi ko yan in-order. Lumabas si Matibag the day before, wala kami doon. Tapos bilang nandun kami, nag-drill kami para ilak yung nakalak. And this is a problem. Ang apila ko po sa ating Korte Suprema, if possible, to our justices, please resolve this as soon as possible so that we will not have a constitutional crisis and we will avoid the situation that we have seen in the past. Maraming salamat. Dinagdag ko lang very briefly, no? Sinungaling itong gobyernong ito. Di ba ang ginagawa nilang justification kung bakit inaresto si Pangulong Duterte at ngayon ay inaaresto si Bato ay Interpol na naman. Alam nyo, if you look at the Interpol rules, kasi ang Interpol, wala namang international police na can impose its will on any country.
is an organization of law enforcement authorities across all nations. Okay? Wala naman, hindi naman yung pulis pang Kalawakan eh. Ano sa TV eh. Alam niyo po, even the Interpol rules, and do not take my word for it, research nyo. Even the Interpol rules say, number one, that any red notice or any request to any state is just a request. It depends on the state as to whether or not it will accede or follow that request. Number two, very clear ito, puntahan nyo lang sa Interpol website. Pag na kayo maniwala sa akin, baka niloloko kayo eh. Baka nagpana ako kay Pangulong Marcos, sinungaling. Na in all processes, the domestic law of the nation being requested shall take precedence. Bakit? Bakit ganito? Bakit yung Rome Statute meron din ganon? Because customary international law mandates that every state is sovereign and any enforcement of any foreign judgment or order is based on consent because international law is based on state consent. Hindi yan katulad ng RTC. Papa-sheriff ka, pupunta yung sheriff, pupunta yung police. Dadamputin ka, wala kang magagawa. Sa ayaw mo sa gusto mo. International law is based on consent. Yun ang nakakalimutan ng iba. At akala ng iba, yung batas dito, yun ang international. Hindi po. Kung ayaw ng bansa, hindi mo pwedeng pilitin. Case in point, pinaresto ng ICC si Putin. Pumunta si Putin sa Mongolia. Sa ICC member, up to now. Sabi ng ICC, arestuhin mo Mongolia. Sabi ng Mongolia, hindi pwede, bisita namin. Hindi nila inaresto. Nagreklamo yung ICC, wala rin naman. Pumunta sa Tajikistan after si Putin. Sa Tajikistan, ICC member. Sabi ng ICC, uy, arestuhin niyo yan, may warrant dyan, membro kayo. No way. No way, Jose. Bisita namin, pa-arresto niyo sa amin. Mas gusto naman namin. Nagreklamo sila, pero yan ang pinapakita ko. State consent. Kasi Putin, yan, siyempre, retaliatory, sila naman ang pina-aresto. O ibig mo ba sabihin, pag ang Russia pina-aresto, yung isang tao rito, let's say, si Boying Remulla, pagpunta rito, kukunin mo si Boying Remulla, dali mo sa Russia. Kalokohan naman yun. Hindi pwede yun. State consent because sovereignty is always a primary consideration in international law. Pero sinasabi ng mga din dyan na customary international law, a court is a court. Hindi po. Hindi po. Eh, ba't yung Victoria Court? Court ba yun? Sabi nila, actually, kalokohan eh. Hira naman siya, oh. Hindi pwede po ganon. Always state consent. Yan ang hindi nalalaman ng iba eh, na hindi nila sinasabi because they want to deceive us. Yung a court is a court, no way. Sabi ko nga eh, yung divorce decree, nag-divorce ka sa Las Vegas, di-divorce yung kasama mo, pupunta ka ba rito? Ito, alam ito ng mga nag-divorce, foreign divorce. O, asawa, divorce na tayo kasi sabi sa Las Vegas, divorce na tayo. Dadaan kayo sa court, there is such an action as judicial recognition of foreign divorce. Oh, hindi mo pwede implement. Divorce lang yun ha. It is not a deprivation of liberty. In fact, it is a grant of liberty. Pero dadaan pa rin sa courts natin. Yun ang tandaan ng mga kamuting kahoy na nagsasabi, court is a court, ICC yan. Hindi mo pwede. Lahat dadaan dito. Ito, last case in point. Ang Amerika, isang bansa na yan ha. It's one country. I know this for a fact because I studied American law. Gusto ko sana mag-practice doon. Noong bagong pasa ako ng bar dito, kaso manahidlap ako ng asawa ko, ayoko nang umalis. A warrant issued by a state court in California cannot be implemented in, say, Texas or Florida without going through the Florida State Court. Isang bansa na yan. Isang bansa na yan. One country. Kasi nga, yan eh, federated lang sila. Hindi sila sovereign state, hindi pa sila hiwalay na bansa. Pero hindi mo pwedeng idiretso yung state warrant doon sa ibang state without going through the court system of that state. Eh ito pa, sovereign state tayo ba? Federated ba tayo with ICC? Ayun ang sinasabi ko. Ganun po ang patakaran and let
no one tell you differently. Ang nagsasabi noon kay Lodin, Law Professor, Law Chuchuchuchu, stupido po yun. Partner, dadagdagan pala. Dagdagan nyo. Pasensya na, alam ko mainit na dagdag na. Muray mo. Kasi po, hindi po. Importante po ito, at ang target ko po dito, lalo na po yung nakikinig sa mainstream media. Dalawang bagay po, pinag-uusapan sa Article 3, Section 2, yung determination of probable cause by a judge. Ang nagiging issue po dyan, pakinggan niyo po maigit, ang nagiging issue po ngayon dyan ay may mga ibang din na nagsasabi na yung judge ay pwedeng foreign judge. Okay. Ayaw natin pumayag dyan. Walang constitutional democracy na naniniwala dyan. Pero, kung sakali lang pumayag tayo, bakit hindi pa rin pwede? Ano to ha? Hindi tayo pumapayag ng foreign judge yan. Pero kung totoo man yan, bakit hindi pwede? Dahil probable cause ang ginagamit sa Pilipinas para ka maakusahan. Sa Rome Statute, ang ginagamit po ng judge ay reasonable grounds lamang. Ibig sabihin po, yung standard of evidence or the quantum of evidence is different. So how dare anyone say these two things? That number one, pare-pareho lang ang judge, mali yan. And number two, pare-pareho lang sistema. Dahil hindi. Dahil tayo po ay accusatorial system, hindi inquisitorial. Ang accusatorial, dadalhin kita sa piskal, sumagot ka. I-accuse kita, sasagot ka. Yun ang due process. Pag sinabi pong inquisitorial, which is the system of the ICC, pwede silang mag-inquisition, which is a very bad word in history. Inquisition, na mag-iimbestiga sila ex parte, wala pong tanong-tanong kay bato, at uy, mukhang guilty, pahuli. Secret guy So hindi po totoo na nagdaan sa due process. At duduktong-duktong na po yan, and I appeal to the listeners to understand, no? Duduktong-duktong yan na hindi pwedeng maging fugitive si Bato. Dahil ayon dun sa Balyacar na case, yung may 6 steps bago ka maging fugitive, no? One of which is dapat, ikaw ay, convicted ka na. So, to wrap up, hindi po fugitive si Bato, hindi po siya na-judge pa ng Filipino judge at hindi pa siya nahahanapan ng probable cause. Sana po intindihin nyo dahil ang nakataya hindi kalayaan ni Bato kundi ang kalayaan ng Pilipino.